Hello there and welcome back to our channel, Our Joyful Journey Canada. So in this video ay pag-usapan po natin yung dalawa nating kababayan na infamous ngayon dito sa YouTube at sa mga balita dito sa Canada. So ito po yung dalawang healthcare workers. Yung isa po ay registered nurse at yung isa naman ay healthcare worker nga siya na allegedly ay tumangay ng $1 million mula doon sa kanilang client o doon sa inaalagaan nila. So aside from that ay mayroon din silang iba pang mga pinupukol na allegations sa kanila about din sa pera. So as a background lang tingnan natin, basahin natin yung sa news. I know some of you already know about these two, pero tingnan po natin baka meron pang mga hindi nakakaalam, so basahin natin ito. So according to CTV News, ayan yung kanilang title: Married healthcare workers accused of stealing $1 million from elderly patient in Newmarket, Ontario. York Police. So, yan, nakikita nyo yung kanilang picture. So, i-blur na lang natin yung part ng kanilang face, So, ito ay si Mr. and Mrs. Maputol. So, they are facing charges after allegedly defrauding an elderly patient out of nearly $1 million. So, napakalaki. Paano ba nilang nakuhanan ito? So, two healthcare workers allegedly stole an elderly Newmarket, Ontario patient's banking information and withdrew nearly $1 million, and police say there could be more victims. So, ayun, kinuha nila yung banking information ng kanilang pasyente, and doon nga nakapaglabas sila ng ganun kalaking halaga. In a news release issued Friday, York Regional Police said the victim reported in August that a large amount of money had been withdrawn from her account without her knowledge. So, nireport pala ito noong August na may ganun nga kalaking nawawalang pera doon sa kanya. So, we are talking about the patient. Police launched an investigation and identified two suspects. One of them was caring for the victim as a personal support worker. So, ang nag-aalaga pala dun sa biktima ay itong isa sa kanila, which I think is yung babae. It's alleged the suspects illegally accessed the victim's bank accounts and attended various financial institutions to make the withdrawals. So, it means attended various financial institutions. So, sa iba-ibang bangko siguro, ito kumuha siya. And the suspects were identified by police as Richmond Hill residents. So, yun nga yung name. And si Mr. and Miss Maputol. The victim was in Mrs. Maputol's care prior to the alleged fraud. Police told CTV News Toronto, adding that Mr. Maputol works as a registered nurse in Newmarket. So, yun. Registered nurse pa, Sayang yung mga ganitong opportunity. Ang galing na sana, Police also confirmed the suspects are married. Mrs. Maputol is facing charges including theft by person holding power of attorney, theft over $5,000, and misappropriation of money held under direction, as well as several other offenses. So, theft by person holding power of attorney. So, ibig sabihin talagang binigyan siguro siya ng karapatan na mag-withdraw o syempre, di ba, ang power of attorney, ganyan naman, Kaya lang, naglalabas siya ng pera ng hindi nalalaman o without ng knowledge ng kanyang client, nung nagbigay sa kanya ng power of attorney. While Mr. Maputol is charged with fraud over $5,000, theft over $5,000, laundering and proceeds of crime. So, aside from that, meron pa silang mga $5,000 na dollars na laundering. So, I think maaring mula din ito sa ibang tao. Investigators are releasing their photos as they believe to be more victims. Dito naman kasi talaga hindi sila agad-agad na nagre-release ng ganyang mga photos ng individual, not unless ay bababalaan nila ang public na mayroong
maaring nagpo-post ng risk itong mga individual na to. So, ayun, talaga medyo mabigat din, The College of Nurses on Ontario in a separate statement said they were aware of the charges against Mr. and Mrs. Maputol, who is an RN, and take the allegations seriously. CNO is committed to upholding the highest standards of practice and ensuring that the healthcare professionals we regulate adhere to ethical and professional standards. So, ayun nakakalungkot yung mga ganitong balita. Just imagine, yung isa ay healthcare worker at yung isa ay registered nurse. So, andun na di ba? Parang yung mga Pilipino dito, kapag ka ikaw ay registered nurse ka ka na, yun na yun. Parang yun na talaga yung katuparan ng iyong pangarap, di ba? Yung iba, nag-aaral pa talaga para maging nurse dito. So, I believe marami ding mga hirap na dinaanan to bago sila naging nurse, bago sila naging healthcare worker, bago sila napunta dito sa Canada. But then sinayang yung mga ganyan, nakakapanghinayang din talaga. Sa kanila na yung tsansa at sa kanila na yung magandang pagkakataon tapos mababaliwala lang ng dahil sa ayun nga, may nagpakitang opportunity at nakita nila yung opportunity na yun para malamangan yung kanilang kapwa, para makakuha ng pera. So, sabi nga sa tao daw, makikita mo ang tunay na pagkatao ng isang individual once na iharap mo siya sa adversity or sa pagsubok, at once na iharap mo siya sa opportunity. Yan, like, di ba tayo nakakabalita tayo ng mga, alam mo yun, yung sobrang mga payak na tao na mahihirap. Minsan mga pedicab driver, tricycle driver, taxi driver, mga ganyan, or minsan street sweeper, tas may makikita siyang bag na naiwan o kaya bundle ng something, ng pera, ganun. Isinusoli pa yun sa mga presinto, sa police, tas hinahanap yung mga may-ari nung na yun. Sometimes kasi it comes with sa wallet mismo, nakuha nila, tas may mga identification naman doon na isosoli pa talaga. Alam mo yun, pero sa kanila talagang malaking pagkakataon na yun para mabago yung buhay nila. Sometimes nga, yung ibang napapanood natin, yung kaanak niya ay, or yung family member niya nasa ospital o may sakit, or talagang kailangan nila ng pera, but then talagang hindi papadaig yung prinsipyo nila doon sa kinang ng salapi. Yung ganun ba? Yun talagang bilib ako sa mga ganong tao. Pero ito, kumbaga, andun na registered nurse ka na magtatrabaho ka na lang, di ba? Bakit nagmadali pa siya na maging maayos yung buhay niya, at sa pamamagitan pa ng hindi magandang paraan, kung isipin mo, $1 million dollars. Mayroon palang mga tao na may katumbas, yung dignidad nila, yung prinsipyo, yung integrity, 'di ba? Supposedly sa atin, yan ang mga isa sa pinakamahalaga. Times sa atin yung greed talaga ang nauuna, 'di ba? I mean, lahat naman tayo merong mga pangarap na para gumanda ang buhay, kaya nga ginagawa natin lahat, nagsusumikap tayo, nagtitiis tayo dito sa bansang kilamig-lamig para sa magandang buhay na yan. Pero hanggang saan ba yung kaya natin na gawin para magkaroon ng magandang buhay, 'di ba? Kaya mo bang makapanlamang ng kapwa para dito sa magandang buhay na inaasam-asam? So hindi 'di ba? So yung pagiging thankful, pagiging grateful, yun siguro yung kulang sa mga ganitong tao, kasi wala silang rason para hindi maramdaman na hindi sila blessed dahil may work sila.
maganda ang work nilang pareho, 'di ba? Alam natin dito sa mga nagsisimula sa Canada na sometimes nararamdaman natin 'yan, yung mahirap na dito na buhay, ganyan. Bilang nagsisimula ka pa lang, hindi ka makapag-land ng gusto mong trabaho. Pero ito, nasa kanila na yung opportunity talaga eh. Pero hindi nila na-value yon, hindi nila napangalagaan at hindi sila naging thankful doon sa ano na yon, sa kung ano man yung meron sa kanila during that time. Naghangad pa sila ng mas malaki, ng mas higit doon sa kung ano yung meron sila, which already they are so blessed of having So ayun, kung tayo magiging thankful lang sa lahat gaano man kasimple yung pamumuhay natin, hindi natin aabutin yung ganyan. Hindi natin aabutin yung parang feeling mo kulang na kulang ka. Tsaka yun pa, alam mo yun, minsan lang naman tayong mabubuhay, di ba? Parang, ano ba yung gusto nating legacy na iwanan, sa buhay na ginawa natin dito sa mundo. Siyempre, gusto natin yan na ang legacy natin o ang iiwanan nating mga bakas ay, alam mo yun, all good things, na tayo ay kahit na naging mahirap yung buhay natin, hindi natin pinili na manlamang ng kapwa, yung mga ganyan, na mas inuna natin yung integrity natin, yung principle natin, yung dignity natin, kaysa sa anumang bagay, kaysa sa anumang comfort na maibibigay ng salapi. But then, yung iba nga, syempre, iniisip din nila, kabaliktaran din. Minsan lang tayo mabuhay so grab na natin lahat ng opportunity na meron dito sa mundo, 'di ba? Parang ganoon. And yun na nga ultimately, kung totoo man ito, tsaka alam natin na may marami din talaga mga Pilipino na nanlalamang ng kapwa. Papaano ka namang haharap doon sa itaas, 'di ba? Once na time mo na, kinuha ka na niya. Paano ka nang haharap? Papaano mong titingnan si Lord na pag tinanong ka niya, so ano ba ang ginawa mo doon sa binigay kong buhay sa'yo? Diba? Tatanungin niya yan for sure. Sisinungaling ka pa ba doon? Alam mo naman na alam niya lahat ng laman ng puso mo, lahat ng ginawa mo, 'di ba? Siguro sabihin niyo, yung iba sa inyo sabihin na hindi naman pupunta sa langit 'yon, so hindi na nila makikita si Lord doon. Yung mga ganun, yung mga gumagawa ng bagay na yung mga nako-convict talaga. So, syempre, inaano pa rin natin na allegations pa lamang lahat ng ito. Pero doon nga sa mga talagang gumagawa ng hindi maganda sa kapwa, yun na nga papaano mong sasabihin kay Lord na nag-enjoy ako kasi marami akong pera noon nung ganun ba? Proud ka pa noon na sabihin sa kanya yon. Nako, ewan ko. Ayun, di ba mas masarap na pag-akyat mo, parang titingin ka kay Lord sa mata niya ng punong-puno ng pride na, Lord, marami kong hirap na dinaanan, alam mo yan, 'di ba? Pero mas pinili ko na kahit mahirap ako at walang komportabling buhay, mas pinili kong hindi man lamang ng kapwa, 'di ba? Ang sarap kaya nun, 'di ba? Parang kahit si Lord mapaproud sa iyo pagka ganong tao ka na nilalang. Parang hindi sayang yung buhay na binigay niya sa iyo, na nandito ka sa mundo para i-experience lahat-lahat, yung pain, yung 'di ba? Yung temptation, andyan lahat 'yan kaya nga nilagay niya tayo sa mundong punong-puno talaga ng temptasyon para i-test tayo kung hanggang saan ba yung faith natin, hanggang saan ba yung natin sa kanya, 'di ba? So, ayun, let's keep on being grateful lang, talagang yan ang sagot sa lahat. Tsaka isipin natin lagi na yung kapwa natin is the face of our Lord, no? So, ayun lang, ang gamot talaga sa lahat ay maging grateful tayo kay Lord sa bawat blessing na binibigay niya sa atin. Kung tayo man ay nagsisimula at nahihirapan, be thankful. Nandito tayo because we are
we are bound to learn something. Dinala tayo dito sa posisyon na to para, alam mo yun, para magkaroon ng mga realization or para ihanda, para maging mas strong. So, I believe naman sa mga ganyan, ano. And, ayun, mas piliin nating tingnan kung tayo man ay nahihirapan sa buhay natin, 'di ba? Financially, mas piliin nating tingnan yung mga bagay na mas importante sa pera. Like for example, yung family natin, 'di ba? Yung time na nakakasama natin yung pamilya natin, yung health natin, yung mga tao na nagke-care sa atin, friends, what else, yung community, yung supportive community na meron tayo. O, yung mga ganyan, ano, ang dami-daming bagay to be thankful for para hindi natin maramdaman yung emptiness, no, na sometimes diyan nag-uugat talaga yung when we feel empty, parang simula ka ng gagawa ng paraan para maramdaman mong magkaroon, and sometimes yun nga yung pera yung nagiging sagot dito. Mahalaga ang pera, essential yan para maging maginhawa ang buhay natin, pero hindi lahat ay umiikot sa pera. Pag pinaikot mo na ang buhay mo, when your life revolves around money, masisira ka na talaga kapag ganyan. Kasi, ang dami-dami talagang bagay na mas importante pa kaysa sa salapi, ay nga mga sinabi ko kanina, no? So, ayun, again, thank you all for watching, and God bless us always. See you on the next video. Bye-bye.